Sabi nga nila, walang taong perpekto. Lahat tayo ay mayroong kapintasan. Ngunit sa mundong ating ginagalawan, masakit man tanggapin pero ang ating pisikal na itsura ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tayo hinuhusgahan ng ating kapwa. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang babae na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Ang kwentong ito ay naganap sa bansang Russia, 25 taon na ang nakakaraan, kung saan naninirahan ang mag-asawang sina Irina at Sergey Nizhentevas. Noong mga panahong iyon, napakasaya nila, lalo na nang malaman nilang nagdadalang tao pala si Irina. Dahil iyon ang kanilang unang supling, kung kaya't ibinuhos nila ang pagmamahal at atensyon rito, mula pa noong ito'y nasa sinapupunan pa lamang. Responsable ang asawa ni Irina. Palagi itong bumibili ng masasarap at masustansyang pagkain. Sinasamahan niya rin sa buwanang check-up ang kanyang asawa upang masiguro na nasa mabuti itong kalagayan, pati na rin ang kanilang magiging anak. Sa paglipas nga ng mga buwan, nalaman nila na babae pala ang ipinagbubuntis ni Irina. At sa kabutihang palad, wala namang nakikita na komplikasyon ang mga doktor. Maganda rin ang resulta ng mga test na nangangahulugang malusog ang sanggol. Habang papalapit na ang araw ng kapanganakan ni Irina, masayang-masaya ang mag-asawa. Hindi na sila makapaghintay na makita at mayakap ang kanilang anak. Wala silang kaalam-alam na sa mga susunod na araw ay magbabago pala ang kanilang buhay. Noong dumating na ang taktang araw, magkahalong saya at kaba ang nararamdaman ng mag-asawa. Lalong-lalo na ang asawa ni Irina. Panay ang ikot nito sa hallway ng ospital habang nagdarasal na sana ay maging maayos ang kaniyang mag-ina. Makalipas lamang ang ilang oras, sa wakas ay narinig na nila ang iyak ng sanggol na babae. Noong marinig ito ni Irina ay hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil sa sobrang kasiyahan na kanyang nararamdaman. Hindi niya akalain na noong mga sandaling iyon ay isa na siyang ganap na ina. Ang sanggol na babae ay pinangalanan nilang Katya. Napakaganda nito, subalit ilang oras pa lamang ang nakakalipas mula nang masilayan siya ng kanyang mga magulang, unti-unti nang nagbago ang itsura nito. Kung kaya't, noong tawagin ni Irina ang nurse at doktor upang makita ang kanyang anak, kitang-kita ang kakaibang reaksyon ng mga ito. Nagtinginan ang mga ito. At sa puntong iyon, naramdaman ni Irina na parang may hindi tama sa mga nangyayari. Makaraan lamang ang ilang sandali, iniabot ng doktor ang sanggol sa kanya. Dahil sa sobrang gulat ay napasigaw ito at halos mawala ng malay. Bakit may maliit na matanda ang nakabalot roon at nakatingin sa kanya? Hindi siya makapaniwala na iyon ang kanyang anak. Noong mahimasmasa na si Irina ay ipinaliwanag ng mga doktor ang kalagayan ng bata. Ayon sa mga ito, mayroon daw pambihirang sakit si Katya na kung tawagin ay progeria. Tinatayang isa sa bawat 4 na milyong tao ang nagkakaroon nito. Sa kasalukuyan, mayroon ng 132 na kaso ang kanilang naitala. Ang nakakalungkot rito, wala pang lunas ang sakit na progeria. Madalas na hindi umaabot sa edad 30 ang tao na may ganitong karamdaman. Sa kaso ni Katya, ang kanyang katawan ay naaayon sa kanyang edad. Subalit, ang kanyang mukha ay napakabilis magbago. Sa katunayan, tumatanda ang kanyang itsura sa bawat oras. Mahirap itong tanggapin para kay Irina. At alam niya na hindi rin ito magugustuhan ng kanyang asawa. Kung kaya't, nagbilin rin siya sa mga doktor na huwag muna itong ipaalam sa kanyang mister. Siya na raw ang bahalang magsabi rito. Noong nakausap niya ito, sinabi niya na maayos naman siya at ang kanilang anak. Hindi niya nabanggit ang sitwasyon nito dahil kitang-kita niya ang tuwa sa mukha ng kanyang asawa at ayaw niyang masira ang mga ngiti nito. Ngunit,
Wala nang nagawa pa si Irina noong hilingin ng kanyang asawa na makita at mayakap ang kanilang anak. Tulad niya, nabigla ito sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na ganoon katanda ang itsura ng kanilang anak. Ang masakit pa roon, hindi niya ito magawang tanggapin. Mula noong araw na iyon, nagsimula na itong maglasing. Bihira na rin ito umuwi ng bahay dahil kinamumuhian niya si Katya. Hindi na rin ito matiis ni Irina kaya sa huli, naghiwalay na lamang ang mag-asawa. Nagpakatatag si Irina upang maayos na mapalaki ang kanyang anak. Wala na rin siyang balita sa kanyang dating asawa kung kaya't sinolo niya lamang ang lahat ng gastos. Siya na rin ang tumayong nanay at tatay ng bata. Ipinaramdam niya kay Katya kung gaano niya ito kamahal. Subalit, tuwing dinadala niya ang bata sa parke upang maglaro, hindi niya maiwasang makarinig ng mga hindi magagandang salita. Sinubukan niyang palakihin ang kanyang anak tulad ng ibang mga bata, ngunit kahit saan sila magpunta, puro panlalait ang naririnig nila. Mas lumala pa ito noong magsimulang mag-aral si Katya. Naging tampulan siya ng tukso. Wala rin ni isang bata ang gustong makipaglaro sa kanya. Kadalasang naririnig ni Katya ang mga tanong na, "Lola, bakit nakasuot ka ng uniform?" O kaya naman, "Lola, bakit ka nakikipaglaro sa mga bata?" Naging mahirap at masakit ang karanasang ito para kay Katya. Kahit ilang beses niya nang narinig ang pangungutiyang iyon. Hanggang sa isang araw, napagpasyahan niyang huwag na lamang pansinin ang mga ito. Bagkus, mamahalin niya ang kanyang sarili ng buong buo, anuman ang kanyang kapintasan. Ipapakita niya rin sa mga ito na hindi basehan ang itsura upang maging mabuting tao. Mula nga noon, naging masayahin si Katya at ipinakita niya sa mga ito na hindi niya ikinakahiya anuman ang kanyang itsura. Naging maganda naman ang resulta nito dahil nagkaroon siya ng mga kaibigan. Nabawasan na rin ang mga nanglalait sa kanya. Pero may isang bagay pa rin ang kulang para kay Katya. Dahil walang lalaki ang gustong manligaw sa kanya. Gustong-gusto niya maranasan na magkaroon ng manliligaw o boyfriend. Kung kaya't, naisipan niyang sumulat sa isang talk show. Sa tulong na rin ito ng kanyang mga kaibigan. Sa kanyang sulat, ibinahagi niya ang kanyang pinagdaraanan dahil sa kanyang itsura. Taong 2011, inimbitahan siya sa studio ng nasabing talk show. Napanood ito ng maraming tao at nakisimpatya sa kanya ang mga kababaihan. Marami rin ang gustong tumulong sa kanya na maipaayos ang kanyang itsura sa pamamagitan ng plastic surgery. Makaraan lamang ang ilang araw mula nang siya ay ma-interview, nalikom nila ang sapat na halaga upang maisagawa ang operasyon. Naging maganda naman ang resulta nito. Medyo bumata ang kanyang itsura. Itsura na hindi nalalayo sa kanyang edad. Nagkaroon din siya ng nobyo na nagngangalang Dimitri. Matanda ito ng 10 taon sa kanya, pero hindi naman iyon naging dahilan sa kanilang pagmamahalan. Makalipas nga ang 6 na buwan mula nang maging magkasintahan ang dalawa, napagpasyahan nilang magpakasal. Naging masaya ang pagsasama nilang dalawa, lalo na nang magbuntis si Katya sa kanilang unang supling. Pinangalanan nila itong Misha. Nang sumunod na taon, muli na naman silang nabiyayaan ng anak. Subalit, sa pagkakataong iyon, namana ng batang lalaki ang sakit ni Katya. Tulad ng naranasan ni Katya sa kanyang tatay, hindi matanggap ni Dimitri ang itsura ng kanilang anak. Palagi lamang si Misha ang kinakausap at sinasamahan nito. Para kay Dimitri, isa lamang ang kanyang anak. Ang ganitong pagtrato niya sa mga bata ay hindi maaatim ni Katya. Kaya naman, madalas nila itong pinag-aawayan. May mga pagkakataon na umuuwi ng lango sa alak si Dimitri. At dahil doon, nagagawa niyang pagbuhatan ng kamay ang kanyang asawa. Matapos ang 4 na taon nilang pagsasama, napagpasyahan nilang maghiwalay. Ang bagay na ito ay hindi naman pinagsisisihan ni Katya. Ayon sa kanya, pinili niya maging masaya kasama ang kanyang mga anak. Hindi niya hahayaan na masira ito dahil lamang sa mga taong makikitid ang utak.
Sa kasalukuyan, masaya na si Katya sa kanyang buhay, kasama ang mga bata. May bago na rin siyang kasintahan na tinanggap siya anuman ang kanyang kapintasan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na mahalin natin ang ating sarili, anuman ang ating kakulangan o kapintasan. Hindi tayo magagawang mahalin o tanggapin ng ibang tao kung hindi natin ito sisimulan sa ating mga sarili. Huwag rin tayo mawawalan ng pag-asa dahil may tamang tao na darating upang tayo ay mahalin at tanggapin ng buong buo. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.